Hello po mga ka-subscriber, good morning po. Nandito naman po tayo sa ating YouTube channel po, Christopher Allen Vlog. Bago po kayo manood, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. At pindutin po ninyo ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. Mag-reaction video lang po tayo tungkol sa pangyayari at kaganapan sa ating bansa. Sinilangan dahil po sabi ni Attorney Harry Gadon, inaano po niya yung Supreme Court po mga ka-subscriber kasi po talo na po sila panalo si Inday Sara sa kaso, dinismiss na kasi yung impeachment po niya. Ang nag-decision kasi is Supreme Court po mga subscriber, kasi sila kasi mga pinklawan, dilawan at mga loyalista. Pinipilit at ididiin talaga nila si Inday Sara na ma-impeach. Siyempre ang korte kasi may Supreme Court nga tayo sa kataas-taasang hukuman na yan po na marami pa siyang sinasabi. Si Attorney Gary Gadon, hindi na po natin sabing attorney kasi despair na po siya sa kanyang kaso. Ayan po, minamaliit po niya yung Supreme Court daw, parang binatikos niya. Supreme Court po yan. Alam po natin, kataas-taasang hukuman na po yan. Tanggapin na lang natin ang katotohanan po. Ay sasabihin ninyo malakas ang mga Duterte o galamay ng mga Duterte yung nasa Supreme Court. Hindi naman. Kung buti siya ang nakaupo ng presidente, okay lang. Kasi hindi kasi ninyo katanggap-tanggap. Ginawaan pa ninyong anomalya ang ating BP Sara dahil sa confidential pan lang. Magkano ang confidential niya is 125 million lang. Maniwala ba kayo? Totoo ba yung sinasabi nyo? Sinabi na nga yung kuwa, malinis ang record niya. Ang liquidation niya maayos sa loob ng 3 years. Isasabihin ninyo is anomalya, binulsa at magdanakaw. Bago kayo noon magsalita sa kay BP Sara po mga ka-subscriber, isipin ninyo ang sarili niyo kung ano kayo o sino kayo. Kaya nga na-disbar ka kasi madada ka. Bago ka muna magdada, ang mga sinasabi ba niyo ay katotohanan. O diba? Ganun yun. Ayan na-dismiss na. Pwede naman kayo uli maghain sa 2026, diba? Yung katotohanan lang kaso. Huwag yung mga anomalya na paratang, binintang, tanim, bintang. Kawawa naman po. Kung sino po yung naglilingkod ng tapat, siya pong hinusgaan ninyo. Diba? Tayo kapot Pilipino tayo. Yung isipin, yung batikusin ninyo, yung walang nagawa. Kayo naman po ang nagsamsam ng salapi dyan sa ating bayan. Kaya tumahimik kayo dahil siguro mabusal-salan kayo ng salapi, di ba? Kaya batikos ng batikos kayo.
kay Inday Sara. Sa mga Duterte naman, wala naman kayong makukuha na salapi sa kanila kapag ang dating presidente si Rua Duterte hindi kayo umuobra sa kanya kasi bawal ang kurap, bawal ang nangungurap sa gobyerno. Inaaksyonan po niya, pinapakulong at tatanggalin sa serbisyo. Ganyan ang mga Duterte. Hindi kahamang sa pera, hindi magnanakaw, hindi korupsyon. O ngayong administration natin, marami mga anomalya. Dapat yun, doon ka magbunganga, hindi ka Inday Sara. Ganun po yun. Hindi ka magngawa-ngawa kay Pipi Sara, doon ka magngawa-ngawa yung nilustay yung mga pondo. Doon ka magnangawa, hindi kay Pipi Sara. Kasi si Pipi Sara nagtrabaho lang ng maayos. Naglingkod lang ng tapat. 125 million confidential fund. Kung ganyan, lahat buksan ninyo ang confidential mula sa presidente hanggang congressman. Hindi kayo kasi bias. Isa lang kasi ang tinitingnan nyo, yung malakas sa taong bayan. Maraming nagmamahal yan. Taong bayan na po ang naghusga. Anong power niya dyan sa Malacanang? Ang nakaupo ngayon, yun yung mga padrino nyo. Si Inday Sara is mag-iisa lang. Sino ang kakampi ni Inday Sara? Wala. Pinagtutulungan po ninyo siya. Kaya ang mga tao minahal si Inday Sara dahil kinawawa nyo, binalahura ninyo ang pagkatao niya. Tinanggalan na ninyo ng dignidad. Lalo-lalo na pa ang tatay niya nasa dahig. Dinukot nyo. Diba? Makatarungan ba yung ginagawa nyo ninyo? Hindi. Isang brilliant, isang magaling na presidente noon, binaluhura nyo. Tinanggalan ninyo ng dignidad. May hustisya pa kaya yan? Wala na. Dapat ikaw, Attorney Gadon, doon ka magtatalak sa kabila. Huwag sa mga Duterte. Yung mga anomalyas, mga kurakot, doon ka magtatalak sa kanila, hindi sa mga Duterte. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. Bye-bye.